Welcome to Faithful Bible Truths. Ang ating punggol dito ay buksan ang salita ng Diyos at sa biyaya ng Panginoon ay matapat na suriin ang mga talata ng Bible upang ating malaman ang mga katotohanan na tinuturo nito patungkol sa mga mahalagang doktrina at mga issues sa loob at labas ng iglesia sa panahon natin ngayon. Ang ating tatalakayin today ay nung lumang tipan, ang mga Levita ang lingkod ng Diyos. At ngayon namang bagong tipan ay ang mga pastor, kaya sila ay may karapatang tumanggap ng ikapo. Sa pagkakataon pong ito mga kapatid ay kinakailangan tayong bumalik sa ating batayan at lagi po naman dapat tayo, yun po ang basic mga kapatid, narito po. Pero bago po yan ay basahin muna natin ito. Nanoon daw pong Old Testament, Levites are Old Testament servants of God. Ano? Pero sabi ng mga pastor, pastors are New Testament servants of God. So ganito po ang kanilang pangangatwiran ngayon. Kung noon daw po ang mga Levita bilang servants of God ay entitled sa 10%, ganoon din daw po ngayon. It follows na ang pastors ay New Testament servant of God, therefore pastors are entitled to 10% of Christian's salary. Opo. So, kung magkano man ang sweldo mo bilang Kristiyano, 10% nun ay para daw po sa mga pastor. So, malungkot pong katotohanan makikita natin dito mga kapatid, na talaga pong wala silang pag-observe ng tamang paggamit ng mga talata sa Biblia. Alam po natin ang history ng tithing mga kapatid. There are 12 tribes of Israel. Yung tribe of Levi ay hindi pinamanahan. Ipinamana po ang kalupaan ng Israel doon sa 11 tribes. Kaya po lumaki ang sukat ng mga lupang sinasaka ng 11 tribes. Okay? So ibigay man po nila ang 10% ng kanilang ani dahil lumaki yung kanilang lupa, ay hindi po nababawasan yung ganang kanila. So makikita po natin ang disenyo ng Diyos kung paano susuportahan ang paglilingkod ng mga Levita sa templo ng Panginoon. So ito po ay tax payment. Buwis po ito sa ani, 10% tax payment of the harvest, hindi po pera ang pinag-uusapan dito mga kapatid. So, kung ipinaparallel po ng mga pastor ngayon ang kanilang sarili bilang lingkod ng Diyos sa templo, una po, hindi po sila naglilingkod sa templo mga kapatid, wala na po yung templo ng Diyos. Ang templo ng Diyos po ay yung physical, na tulad sa Israel, wala na po yun. So, ang templo po ng Diyos mismo ay nasa puso ng mga tunay na mananampalataya. So, mga kapatid, hindi po sila lingkod sa templo ng Diyos. So, ang mga pastor po ay hindi entitled sa 10% ng sweldo o earnings ng ating mga mananampalataya sa panahon ngayon. Ito po ay sadyang wala pong pakundangan, walang pagbibigay galang sa tamang paggamit, not rightly dividing the word of truth ang ginagawa nila mga kapatid. So, inuulit po natin na sino man pong mga tagapagturo ang gumagamit ng mga talatang Malakay 3:10 upang obligahin ng 10% ng sweldo ng mga members, sila po ay hindi tunay na lingkod ng Diyos. They are not rightly dividing the word of truth. Wala silang approval ng Diyos. Dapat silang mahiya ayon sa talata sa Biblia, 2 Timothy 2:15. So muli po mga kapatid, ang tinuran ng pastor na yon na nangangaral na yun daw pong mga Levites, at marami pong mga pastor ang gumagamit ng ganitong katwiran. And yun daw pong mga Levita ay lingkod ng Diyos during the Old Testament. Ang mga pastor daw po ay lingkod ng Diyos ngayong New Testament. So therefore, ay entitled din po ang mga pastor sa panahon ngayon sa 10% ng kinikita ng mga members. That is false doctrine mga kapatid. At muli po, sana kayo magkaroon ng kwento ng kopya at maging very familiar sa batayan natin, rightly dividing the word of truth, Hebrews 7:11 hanggang 12.
So, pakishare po upang marami ang marating na mga katotohanan ng Diyos. Muli po, we love you. God bless you. Magandang araw po. Kung kayo po ay may comments or questions regarding sa video na ito, we encourage you to leave it in the comment section. At kung sakali po na naging pagpala ito sa inyo o aliman sa mga videos sa aming channel, please subscribe and share it to others. Nais po namin kayong encourage na magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos, kaya't inaanyayahan po namin kayo sa mga live stream ng aming mga gawain dito sa Jesus Christ Baptist Church, Santa Maria, Bulacan. At nandito po ang mga schedules ng aming mga gawain. God bless po.